ng ginawa nila sa akin. Naiintindihan kita, ate. Hindi ko rin naman gugustuhin na malagay sa impyerno yung buhay ko. Pero handa ka bang ihabla sila? Baka naman nadadala ka lang sa galit mo. Ate, kapag dinimanda mo ng concubinage si Kuya Raymond at Divina, pareha silang makukulong. Tama ka naman eh. Alam ko yung anak ko yung maapektuhan sa gagawin ko, pero anong gagawin ko? Anong klaseng babae ako kung hahayaan ko na lang silang apak-apakan ako at bastusin? Komplikado yung gagawin mo. Pwede ka nilang balikan. Pwede ka nilang baliktarin na ikaw una naging unfaithful. Ate, makakaladkad ka sa kahihiyan. Gusto mo ba yun? Hindi pa ba, Mimi? Kapag minahal mo yung tao at pinagkatiwalaan mo at pinagtaksilan ka, hindi lang sugat ng puso ang dapat mong harapin, pati sugat ng pagkatao. Hirap na hirap akong tumingin sa sarili ko sa salamin. Tinatanong ko, bakit nagawa to ni Raymond sa akin? Naging masama ba ako asawa? Saan ba ako nagkulang? Ate, I have to do something! Kailangan kong ipaglaban ang natitirang dignidad ng pagkatao ko. Kailangan maparusahan ang mga mananakit. Kailangan nilang magbayad and I don't care na kung mapupunta sila sa kulungan. Mabuti nga yun eh, dahil makukuha ko yung anak ko. Maaayos ko siya at hindi na siya ma-impluensya ng demonyong Divina na yan. Ano bang nangyayari sa ating dalawa? Talaga bang hanggang dito na lang tayo? Ayoko pang sumuko. Shirley, isa pang pagkakataon. Kailangan natin mag-usap. Pwede pa nating hilumin ang sugat. Tama natin ang mali. Pero pag hindi pa rin nangyari yun, baka nga tama si Divina. It's time to let go. Time to move on. Mag-usap tayo. Hihintayin kita sa simbahan kung saan tayo ikinasal. Bigyan pa natin ang pagkakataon ng sarili natin. Hihintayin kita until sunset. ate. Si Kuya Raymond ba yan? Gusto niya makipagkita. Gusto niya mag-usap kami. Anong desisyon mo? Handa na ba akong harapin siya matapos na nagawa niya?